nga po tayo dito. Yandex versus Tundra. Makabawi nga ba dito yung Tundra? Sisirain ba nito yung mga draw days natin ngayong araw? Ay, oo nga, no? Or aabutin tayo. Hindi, maganda yung lapag ni JB kanina sa Nostra. Gusto ko yun. Lahat ng second series draw, lahat ng fourth series draw. Yun lang. Yun lang nilapagan niya. Eh, may nag-draw sa first series, Hindi, yung nag-draw yung second series, lahat ng second series. Lahat second series and fourth series lang talaga yung nilapagan niya. Yun lang yung puro draw niya. Yung first series, third series, in-skip niya. So ito first week yung Tundra dito. SF ni Puroy, nakuha naman nila. Tinanggal na nga si Shaman, boss. Respect the MC. Sige, labas mo si Tiny. Kaya Warlock, Tiny. Tiny muna. Afford nila eh. Sila naman din yung next pick mamaya eh. Kahit si Tiny muna ako. Kung maga sa support natin, rapid may makukuha ka pa mamaya eh. Na pause 5, andai. Ikaw din yung magpipig na. Tama ka naman eh. Kasi diba? May Jakiro, may Warlock, may Phoenix. Okay ka na dun. Dalawa lang ibaban ng Tundra. Si SF pick pa nga, kahit wala ka naman iban eh. Afterward, no? Yaan mo na yan, si SF. Okay. Dami mo namang answer eh. Weaver lang din naman sila. Busy talaga sa Aksa. Ayan lang, respeto mo na. Galing talaga eh. No? Buisit. Yun lang yung masasabi mo. Buisit. Galing mo, boss. Ban mo si Saksa, boss. Kung kalaban mo, mapagalan ka na lang. Galing talaga dito. Si 33 napapailing na lang. Galing talaga dito. Ganda, ba't ko kasi inalist? Pinapasa pa tuloy yung index, no? So, syempre, Jakiro na yan. Jakiro Warlock. Warlock na isa niyan, for sure. Mas okay ng Phoenix na lang yung makuha worse yan, hindi mo iban yung Warlock. Babanan kayo ng Phoenix, sila pa yung mag-Warlock. Ganun yung mangyayari dyan eh. Warlock na yan, ban mo na. Mas gusto mong Phoenix na lang kalaban mo kaysa Warlock kung SF ka. Hindi, pero Invoker pa naman itong ano. At least Invoker yung ibaban itong index. May ma-open din naman sa'yo. May pack pa eh. Di naman nagpipick ng Invoker tong Tundra as long as up si Pac. First pick kasi sila eh. Sabagay sa 18 na, pwede. Pwede. Same concept lang din naman yan eh. Kumbaga, alam mo na kung winning hero talaga ng Tundra yung Invoker eh. Bigay mo na, ayaw mo na mag-Earthshaker si Busulit. Ayan. Yun si Warlock. Bansi Pac. Ay, Bansi Invoker. Bansi Invoker ko, Phoenix. Okay na. Ang malapit pa nun, dalawa support lang yung reveal mo, diba? Kung ikaw yung Yandex. Sa build pa naman ni Puroy na SF, hindi nang right click, no? Hindi pambasag na Ay. Sila nag-invoker! Ano ka ngayon? Shira Junior, ibahin mo to, nag-i-invoker nga naman din ako. Ganda naman setup mo eh. Ni-invoker na kayo. Okay? Anong pang-counter mo ngayon dyan, BGM? Gember. Ano na sila. Mutakan din sila talaga nitong Yandex. Ginagalingan na masyado sa drop. Galing sa drop nito. Pulido eh, no? Kahit nung cover pala natin ng Grand Finals, di ba? Pero kasi isipin mo, Alec, may stand-in lang yun eh. So, tingin ko mas napaganda pa na-try nila na magkaroon ng stand-in. Kasi limited yung hero yun nang pinapalaro nila pa ulit-ulit kay DM. Yung Centaur, Phoenix, Brewmaster. Yung paulit-ulit niyang hero yun, nag-work naman para sa kanila eh. So, sila din, ang nangyayari tuloy na cycle, paulit-ulit sila, puro Shaman, puro Jakiro nga, puro Warlock, di ba? Ano ka ngayon? Ano mimid mo ngayon? 9 Boker kayo. Kaya labas mo na yung Huskar. Taskar. Void Spirit. Void Spirit. Taskar kaya. Ayaw mo? Hindi, ikaw na mag-range ka na dyan. Ikaw na talaga mag-Phoenix. At least ano rin yun, hindi naman nakakatak basta-basta yun. May may pang-react ka. Wager daw direct, kalik na sila dito. Nagigigil na yung mga tao. Maubos na yung mga WXG points niyan. Magkapuyat na, wala pang wager, no? Tatanungin mo ako kapag drop ko isa. Siyempre. Maniac guys. Maniac guys. Speaking of Phoenix, nga naman yun, ba sila dito? Saan nag-end up si Malidich yung tinanggal yung ganito? Saan ba siya napunta? Nagdasal ba siya? Saan ba siya nag-end up? Hindi ko na sa isip ko. Teka lang. Yung naubusan siya ng 5, no? Hindi siya nag-disruptor nun kasi yun yung gusto nating gawin niya eh. Medyo trippy yung hero niya nun eh. Nawala na sa isip. Basta malalaman natin. Medyo trippy talaga yun, tapos medyo kalabasa siya nun eh. Malalaman natin. Wait mo na. Kung
Congrats, Kimo. Malayo narating ng IAP. Konting wise word lang yung binagit ko doon. May coach sila ngayon, guys eh. May nagko-coach ngayon sa may IAP. Meron na. Nag-coach pa rin ako sa kanila kasi lagi naman problema yung mga yan. Pag may problema yun, ako tinatakbuhan eh. Tsaka sayang, coach ka pa rin mga ilang araw. Sayang sahod. Trabaho din. Oh, Bane. Okay. Hindi sabay nag-end up yun. Pero at least ito, Hindi. napanood ko to yung magandang setup talaga sa Sunstrike. Magawa. Pag ni-sleep walk ka, ang daling itama ng Sunstrike. Bane Weaver, parang talaga masakit na naman. Or how about Underlord? Underlord lang ulit to. Hero ni Notice, mga Darkseer. Underlord yan. Uy, grabe naman talaga si ano. Medyo nakaramdam mo, nainggit ako sa'yo, di ba? Baka naman pwedeng pasuyo rin yan. Okay lang. Patimpla naman din ako. Pasuyo na lang, thank you Nainggit ako, yung ganda ng kuha mo eh. Wala na? Ayun lang, doon tayo nabutasan. Tanong mo sa loob, tanong mo din sa loob. Baka meron. Minsan nandyan eh. Minsan nandyan eh. So, Primal Beast yung kanilang pinik dito. Ito naman yung wala sa kanila ng time na yun. Hindi naman ka Primal Beast si DM. And kung yung Shadow Fiend, Phoenix. Hindi sila nag-merge lang, no? Inisip ko merge eh, kasi may setup ka na eh. Oo man. Yeah, siguro, this dagdag pierces na spell. Hindi naman masama ito kung SF kalaban mo. Pulverize sa Sunstrike. Mas malakas yung Sunstrike kasi parang pinunta mo sa Sunstrike talaga eh. Tsaka setup din naman yan, parang Shackles din yun eh. Parang Shackles din naman yung kaldag eh. Hindi pong hinihintay mo na lang i-ganon-ganon dun sa may Sunstrike. Kumbaga, diniin ka sa Sunstrike eh. Ganun tignan natin yung Thunder dito para sa support hero. Kailangan mo na dito offlane na to eh, di ba? Last pick support ka na dito, wala ka nang pakialam kahit anong phosphor. Ito na. Nag-end up na tayo dun sa Centaur para kay 33. Parang kailangan nilang mapa-space eh. Invoker naman to. Kumbaga, dagdag help na kung level 6 ka, kasama yung Void. May pang escape din kay SF. Kung sakasakali, pang save mo rin sa Catalysm to eh. Yung magkaroon ka ng card. Alright. Sa 2 remaining bands tayo dito, ang inaantay natin. So, carry, ang kulang dito ng Yandex, no? Kung yung Weaver, okay lang naman sa'yo. For sure, ito kailangan mo alisin. Or Muerta, kailangan din ba nila mag-alis? Or okay na kayo yung Centaur? What do you think? Or how about sila naman yung maglunang? Lakas naman hero niyo. Dahil kasing hero niyo Hudson eh. Sarili. Annoying din problema dito carry natin. Yung TV niya, basta wag lang ilabas yun. Ayoko niyan. TV, kakalaban mo, Phoenix. Feel ko okay na sa kahit di mo tanggalin yung Weaver siguro. L4 direct daw, di ka nag-wager direct. Kagalit na naman sila dito direct ka. Kaya lagyan mo ng duration yan, ipa-wager mo sa kanila yung duration. At even, lagay mo. Huwag yun sa team kasi, maniak eh, pag sinasabi ko, talo eh. At even mo yan. Ano oras OG bossing? After this, guys, yung next series natin for OG. Pero depende pa rin kung maaga matatapos yung mga possible, series. mga 2. Expect mo mga 2 AM talaga. Ayun na siguro, yung pinaka nearest. Kasi possible after nito may break pa yun. Siguro kung maaga matatapos, sabihin natin mga 30 minutes lang. 1:30 pwede na yan. Gusto mo ba si Medusa sa ganitong state ng game? Okay lang. Pero parang annoying din si Medusa sa ganitong game, no? Tatayuan ka, andain pang protect. Uy, thank you Uy, thank you. MVP si MVP ka doon. Sir Jack. Hindi, nainggit ako sa ano mo, sa timpla mo eh. Parang ganda ng kuha mo ng kape. Parang kailangan ko na nga rin magkape. Ito na yun. Sarap din nag-instant coffee paminsan-minsan. Okay, gusto ko lang lagi. Tuskar yung tinanggal nila. Tuskar nga. Pero hinantin natin yung next ban ng Tundra. Like another carry for Watson. Ano ba gusto mong tanggalin? Diba? Luna na nga. Tama naman eh. May gyrocopter ka dyan, Watson. May booster ka naman eh. Pampulit din ng... Kung gusto mo, Weaver na ulit. Okay lang naman eh. Di ba mag-lifestealer lang si Watson dito? Ako yung Weaver, okay lang din ako dun. Para aggressive ulit siya. Kasi invoker ka eh. So, yung presence na kailangan nandun ka rin. Or yung tapang kabayo mo yan, isbinan mo yan. Kaya mo naman si SF, kaya mo rin yung Centaur. Well, last pick pa naman sila. Tayo nila isa pang support. Makita nila yung kasama ng Centaur. Talagang sagadin mo na sa matchup, no? Nakita naman natin yun yung ginawa nilang tamis. Pero ngayon, at least double melee na sila, no? Kumaga lahat ng lanes kasi kanina ng Yandex, nakita naman talaga natin, napakaganda. Marcy.
tatanggalin nila dito. Sa bagay, yung, ayun yung wala for Tundra. Pang save din, di ba? So, tanggalan na lang isa pa. Sige. Pwede ka naman mag-range eh. Ringmaster ka ulit. Ringmaster na ulit to. Alam ko na to. Ringmaster ka ulit. Ari Hero, Ringmaster. Kung hindi ring yung mga may disable, meron pa bang available? Gusto mo na may mag-clockwork disable? dito? Maganda yung clock sa totoo lang. Invoker, ano yung Invoker kalaban? Primal, di ba? Naalala mo yung ginagawa ni Boxy every time kalaban to si Primal, yung naka-dagger? Ganda pa nun, dahil pwede naman kayo mag-transition eh. Pwede mong i-SF clock, tapos mag-Phoenix Centaur ka eh. Saba, tama ka naman dun. Void. Yeah, okay. Beneficial naman. Lahat nagbe-benefit ka sa time zone. At least pag na-delation mo si Invoker, medyo annoying. Pag nasa time zone ka, ang bagal ng kaldag. Lalabas mo sa life stealer. Tingin ko more play na ni Watson to. Di ba more game na to? Wala rin tatatch sa'yo eh. O yung mga melee talaga, okay din yung melee. Lifestealer, hindi masama yun. Yung S-Ben, hindi masama yun. Kes, yan pala, open din against Centaur, boss. Yandex. Yandex. At samahan kita, Yandex. Gusto ko yung Kes. Inanahan na kita eh. Para okay lang naman din sa mga. Kung talagang natatalo, at least alam ko ng salam ako ngayon. Diba? Based on hero, parang mas gusto ko naman talaga yung tamis eh. Ako din eh. Yung, iniisip ko talaga ng kanina pang safe play na maganda against Centaur. Kaya si Live Sealer lang yung na-recommend ko eh. Pero may kes pa pa. Open pa pala to si boss. Open pa pala to si boss na wala na sa isip natin. Number 1, pang-tapang kabayo. Ay, nako po. Against SF, maganda rin naman yan. Once magka-BKB ka, kaya mo Pag-nadecline ka mo sa SF, ito yung merong pang-disabled din eh. Kahit may BKB ka eh, di ba? May stand din yun. Matindi, kasi na pwedeng i-boost to ah. Like, alakriti, mga ganun ba. Pero try nyo, baka manihack talaga guys. Nag-yandex ako dito. Dahil to, kailangan natin makita dito yung BZM na nakita natin kahapon with Void Spirit. Grabe yung performance niya dun. Pwede naman, like kung may babalik nga nung Tundra yung form nga nila kahapon na sinasabi mo na aggressive, talagang mga 20-30 minutes natapos na yung game dahil na-own talaga ni BCM yung mga kalinya. Parang pasok naman. Hindi lang ako pa nitong Phoenix yung two supports kasi niya, ayun yung hirap. Like, sino kasama ni Void Spirit dito gagalaw? Gagalaw na lang si Void. Tangki ka ng damage sa gitna. Delation gun eh. Ginagawa naman ng Void support yun ah. Remnant ka Sunray mo. Yung malapit, nag-grenade na. Mag-grenade ka muna. Kasi okay naman na wag ka mag-time walk in eh. Time walk out yung diskarte mo. Para tumatangi ka ng damage. Tumadive ka sa tower. Ganun style. Ano nga yan? Remnant mo Sunray ko. Tayo lapit doon, time zone mo, itlog ako. Dito takbuhan kayo nun na. De, pero ito sinasabi naman din natin kahapon no, nung kinakas natin Tundra. Kung meron mang makapulop ng mga ganitong kakaibang line-up ng hero. Tundra yun. So tignan natin, malay mo naman, diba? I-surprise tayo ng Tundra dito para sa ating game number 2. Makabawi nga ba sila? And ito na, yung ating game number 2. Alam mo kung sasamain yung Tundra dito sa Yandex na to. Ang sama nung day 2 nila, ano? Nawawan ka ng GL na 0-2 ka dito. Huwag naman Tundra. Ito na nga mga walang kakaiba namang asset dito. Nag-time zone nga yung support boy. Parang wala ka talagang pang save eh. Or siguro inisip na lang nila na direct may background pa tayo. Direct ka. Yan ting. Bumalik. Lang pala. Okay. Direct, may background tayo. Okay, narinig ni Direk yan. Narinig ni Direk yan. Yaw. Hindi ko alam kung meron bang pwedeng mang-check sa Tiny sa ganitong support. May mirror mo yung Tiny, ito yung support mo, diba? Sa ginagawa niyong play. Phoenix naman tayo, so kung hindi siya nagka-cut, pwede mong iwan kasi si SM kay Primal. Huwag natatanga yung SM mo kasi Primal Beast pa rin yan. Kung wala kang stun, mabibigla ka talaga dyan sa trample. Bane pa naman yung isa. Bane pa yung 5. Ito yung mga suspected mong laging magigihit. Pwede kang mag-TP. 3 bounty para sa Yandex. And look at them. Pure. Makaka-disengage naman. Naka-lace pa naman si Malady. Tik na talaga. Sinapchapan siya ng keso eh. Ano? Sleepwalk. Bunutin mo na. May pabunautin, no? Talagang hindi siya talagang hinarangan talaga eh. Titipi ka na lang. Tinatlo. Pinurse ka.
Wala ka daw TP. Nag-Fire Spirit to. I mean, double billy lang naman yung katapat ni Kiss dun sa baba. Parang okay lang may pagkamustahan yun, ha? Oo, na-deny ni BZM. Alam ni BZM yun. Invoker Lords yan eh. Ay, yung technique niya. Pag nakita mo naman talagang kalahati yung buhay ng Clips, gusto mo ng kasada ng Sunstrike, tapos ina-normal mo. Para hindi niya ma-deny. Back to bottom naman na dito si Malady. Nakapag-pull naman successfully now. The setup begins. Ginamit niya yung stomp. 33 is gonna be in trouble. The Sunstrike connects! First blood for Chira! Ang sarap. Si Chira Jr. pa yung nakuha in that first blood, no? For question or inquiries, just message clinic page po for more information. May sasagot sa inyo dyan 24/7. Ayun ang previous. Ayun ang masarap sa Invoker. Ngayon na lang natin na nakita to, yung Invoker na naka-first blood sa Sunstrike. Diba laging puro assist or di tatama, ganun yung nangyayari. Nakikita naman natin to, no? Yung mga Void Spirit ni BCM i-own tong mga ganyan. Like Invoker. Yung naka-first blood ka kasi ng Invoker, nang tamo yung tamis, oh. Dahil agad. Mystic pang kasama. Oo. Ayun, di pa na-deny ni BZM. Sa aso, yun. Sarap ng timpla ni Jack, ah. Pwede yun, ah. Gusto ko to, ah. Yung ratio ba yung sinasabi mo? Ratio ng... Oo, yung ratio ng tubig. Pati naman, Oo, medyo kasi. May inuman yun, boss, eh. Parang talaga, bubuhos mo na lang yun, ah. Pero yung ratio, nga, sa lit ng cup na yan, di ba? Kailangan matansya mo talaga yung ratio. Masarap. Baka mamaya, kalahati lang nilagay niya or whatever. Diba? Pero primal beast na buto-buto. Di ba ito yung mga ginugupit ni ano? Ni King Kong? Yung pinupunit ni King Kong na animal? Parang pa-extinct na si Primal Beast. Oo nga eh. Pinubuto na. Good ah. Ito yung nakakatuwang donkey naman, di ba? Aray. Ayan ang sinasabi natin. Yan yung masama. Wala ka pang stun eh. I mean, pag talagang inabot ka nito, itong dalawang to. Kung Phoenix ka na wala ka pang pang-save sa sarili mo, hindi mo pwedeng garapalin yan. Sagasa ka dyan. No. So 2-0 tayo dito. Yandex na naman, namamayag pa na naman in terms of lane. No? Nakapatay na sila sa top, nakapatay na rin sila sa may bot lane. Okay na. Okay. Nakita ko na rin yung ano. Yung Tiny may on its way ng Alam mo ba yung lace. pinakamasarap doon? Yung mid yung nakinabang doon sa kill sa baba. Ayun nga eh. Hindi ba kompletong sarsa na naman Kapag yun? ito na nga yung gustong ipanalo ng Tondo talaga, yung bottom. Ay, yung mid eh. Yung mid. Tingnan mo naman si Saxon. Nakuha niya na yung tamis niya. May tango, may sentry, may ward, may lace. Hindi naman si Boy talaga. Tignan mo, in terms of CS, medyo iniiwan na ni BCM dito si Indokan. Okay naman yan. Okay, mahirap na naman. Ayaw mo rin naman to. Yung 33 na laging ang ganda ng lane. Goods yun for Tundra, pero yung nakikita natin nahihirapan. Kahit yung bro niya, nahihirapan naman kanina talaga sa lane. Ang tagal din nag-online. Parang 20 minutes na buo yung midas agad. Yes. Compare mo nung mga nakaraan na 15 minutes, may gano'n na siyang item, tas barubal na. So back to bottom. Wala naman na nangyayari pa. Hatakan lang talaga eh. Yun lang talaga yung goal dito ng Tundra. Si Ari, kailangan niyang hatakin yung wave. Pero andun yung sleepwalk with a Sunstrike. Alam mo na yan. Yung Dokar na naman nakaulang feel ko na. Pag mga 3-ports, ay, tawag dito, 1/3 lang natitira sa HP mo. Na sleep mo ka ni normal ka ni Ben. Shoot Lista mo ka na. na. Shoot ka na dyan. Kasi possible, it's either sap or transfer yun eh. Mga masasakit na damage pa naman. Yung rage of the sun. Ito problema kasi wala siyang may offer yung Faces Void para tulungan si Centaur Ay, no? no? Sa ganyang engagement. Ayun yung offer mo, delation. Madalation. At madaming skill si Kez. Madalation mo. Something good. Visit din yan yung face ngayon eh. Babattle Fury Manta build din to. Alam na naman ni Iwan. Kumbaga, kung meron kang hindi ka-questionin na carry ngayon, si Watson. Hindi niya pa naharasar si Invoker dito. Kahit sabihin natin, nagagap yan. Kaso yung may 2 kills ka na Invoker. Masaya na yan. May item yan eh. Mm. Behind lang sa level, pero may item yan, boss. Hindi natin. Mag-level 6. Mag-level 6 naman si BCM. Maya. And palapit si Boyd. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Cantor niya yan, pero toss back play. Any disaster na sinasabi ko. Na-toss back ka na sa Primal Beast. Alam nga naman may magawa si Whiteman dyan. Boss, main elemental to. Isa to sa mga legit talaga mag-gate. Ang daling i-execute niyan. Pero mid lane, baka ito naman na yun. Nag-level 6 na by Void Spit. Di pa rin eh.
Yup, he's level 6. Lakad. Delation. Granada. Oh, ngayon ka mag-skill, Time Chira. out. Sunstrike. Ooh, dodge by the time of pops the very far. Raindrop dito. Chira Jr. still alive! And now, BZM will pay for this! Napatay pa rin naman si Chira, pero yung raindrop kasi hindi na-anticipate ni BZM na, alam mo yun, nag-cool down yung raindrop. And 33. Soloed. 33. Soloed by Watson. Alam mo na yan, jungle na yan. Yung ganyang scenario mo, mapapaan niya yung jungle mo dyan. It's a disaster na naman para sa Tundra. Sleepwalk, Sunstrike. Naubos yung parley ko dito, nakadraw ko dito. I smell something special. At least, hindi ka malas sa base on drop, di ba? Tumama naman ngayon. Swerte lang siguro ako. Ganda naman talaga ng Kiss Last Pick. Magkakasundo tayo dun sa Kiss Last Pick ngayon eh. Medyo confused pa tayo sa last pick nila eh, na ano bang carry maganda. Ano ba si Kiss? Gigi. Yandex na to. Ngayon, no? Mag-isa ka nang binubuli ng Kiss. Ay, mahirap eh. Makabuisit ka dyan kahit nakahill ka, kaya kanyang harason. Ang sakit ng DPS sa'yo. And tama yung decision for 30 kasi paikot na yung support eh. Ito na yung Avalanche. Raptor dance with the toss. Ano na talaga? And Shrine of Wisdom na naman para top lane, looking to fight back. Shadow Race is coming in. Wala pa naman pulverized. There goes the Sunstrike. They managed to take the Shrine for themselves. So na-even out pa rin naman nila dito. Pwede na. At least may nakuha sila. Hindi afford yung dalawang support nila. Support dip ka na nga in terms of patayan or rotation dito. Maagaw ka pa ng Shrine. Level dependent tong hero nyo. Void pati Phoenix. Kailangan mo tumas yung level dyan sa mga yan eh. Basag na yung tower sa baba. Bilis nun. Power rune. Tambay sila dito. Saksa. Hindi naman naabutan. Kaya basagin ni Kiss agad yun, baba? Baka na nag-build up yung wagon. Ginagawa ng mga carry ngayon yun. Binablock lagi yung Ang gagawin mo, dapat may mapul mo yung 5 minutes. Di ba, mapul mo yung 5 minutes na wagon. Yandex. Saksa. Siya yung magiging target. Sunstrike does connects to take down this Phoenix. Nauna pa siya namatay. Nakadamay pa, nagka-XP pa siya. Nagka-XP pa si Saksa. I mean yun, explain ko 5 minutes. Pull. 5:20, pupul mo yung creep para maipit yung wagon doon. Tapos click clear mo yung mamaya. So 6, dadating yung wagon dito, mga 6:30. Babalik na siya ng lane. Tapos mapasag mo agad yung wagon nila. Binitricks yun para ma-sustain mo. Tapos kung lamang na lamang ka naman sa carry lane, kaya mong basagin yung off lane. Maganda yun. Yung binablock mo yung wagon. Dinidelay mo talaga. Tipong double wave, triple wave yung aabot sa kanya. Siguro to parang hindi pa naman sila nakakaabot sa tower, di ba? Simula kanina. Yan yung masaklap. Talagang alam mong pre-farm na si Kiss niyan dahil nakabasag pa agad yung tower, walang katret-tret sa kanya. Grabe yung threat ng Bane, no? Alam mo pag minasleepwalk, parang mamatay kayo. Taas ang damage yan eh. Imagine mo pag nag-agree pa lalo yan. Alam mo yung pag may +1 si Bane, patay ka na eh. Tama, Void Phoenix kayo. Pag grinip yung ko, anong gagawin nyo? Time zone mo. Hindi naman na-disable. Ayun nga, time zone mo lang. Hindi mo. Pero ito na yung Avalanche combination. Sunstrike will not connect. And now the Sun is to save him. And Pure, ready to turn this. Shadow Race is coming in. And that's gonna be Primal Beast down. My lady dito will be taken out. But now Watson finally with the Tempest Veil can even kill somebody. Mukhang wala naman ata with amplified damage for BZM. Needs to be careful. Grappling Claw out for Watson. And Remnant, ko-connect naman. Pero wala naman magiging next move for Tundra. Sama nun, hindi nag-connect yung Sunstrike nila. Patay na yun eh. Parang namove ata ng konti, no? Na onslaught kasi, di ba? Natulak, tas ewan ko kung nare-reposition ka ba kahit paano, like kung nasaan yung pwesto ng pulverized. Malay mo nga, no? Kasi gumagano yun. Pag pinulverize ka, isa dito, gagano. Ayun, pero Tornado, BZM, onslaught onto Pulverize, catches him. This time around, they have enough control to take down the Void Spirit. Sleepwalk over to the Centaur. Now 33, Stomp will be committed. Yan yung pinakamasama nilang ginawa. Ginalit nila yung Ibon. Sunstrike, di naman ko-connect. Kes dito, still on the hunt. And toss back to lane. Actually not needed. Ito yung Ice Wall with Raptor Dance. Dito mag-connect yung Ice Wall for 33 pero andun yung Cold Snap. So another casualty on the side of Tundra and potential push for the mid lane. Naloloko na sila dito. Naging 5 yung Yandex dito, boss. Sabi ko nga sa'yo, don't poke the bird.
Pagkain na, dinali mo yung bird, di ba? Like, SF, hindi naman sasama ng early to eh. Compare mo sa case talaga, no? Magka-trades lang yan, pati cornucopia, okay na rin yan eh. Kung meron namang sasama ka na makapag-spell ka lang, last kasi ng spell ni sa early. Nakapag-meteor hammer na yung mga invoker. Si Chiro Jr. ba yung boy papitas na napanood natin? Siya no? Oo, yung andahin niyang item, tapos pag nag-i-split na siya, doon na siya namamatay. Ang problema na papitas. Void. Setapan mo ng Phoenix. Mukhang hindi nakaget over yung Tundra sa sakit na pangyayari sa GL, boss. Nararamdaman nila ang tamis. Ang iniisip ko pa nga dito, like, for 33, sa ganitong state ng game, hindi naman mag-early blink. So, asa ka talaga sa Void Spirit. Kailangan mo dito, pipe pa rin. Pag di ka nag-pipe dito, kawawa mga kakampi mo. Ngayon, pag nag-pipe ka naman, may damage yung kiss. Masyado mataas yung spell damage ng Crimson Yandex, di ba? So, parang, alam mo yan, dami mong kailangan sagutan eh. Nakadomi ka naman. So, ikaw na bahala dyan eh, Crimson. Crimson mo. Or siguro yung ganito lang yung classic. Huwag ka mag-pipe, mag-Crimson ka, tapos mag-dagger ka. Nakikita ko ginagawa naman ni 13-3 yan eh. Kunyari minsan, di ba, hindi siya, example, nakadomi ka, o hindi ka sabihin natin nag-pipe ka, hindi ka nag-Crimson. Dagger pa rin sinusunod niya minsan. Para mas tansyado mo kung kailangan mo ng Lotus, kailangan mo ng... Hindi talaga tumatama, nauusog eh. Well, lahat naman yung time zone, slowing down the Primal Beast. Resonant Pulse and Tornado catches two, saving the Primal. But look at the Faceless Void. They have the Stampede. They're going in, charging in forward. Supernova will be dropped. Chira Jr. dito, backing away. Saxa to fall here. Two dead already for the side of Yandex. Ice Wall committed. But a Supernova Impact to stun up Chira Jr. and another Shadow Race to make it happen. 3 down sa side dito ng Yandex. Sa'yo ito, Chira. Patay na si Void dapat dun eh. Or nausog din naman ba? Yung ba? Like, hindi talaga nagkoconnect yung Sunstrike na dun sa kaldag eh. Di ba tumama? Parang tumama. Hindi tumama. Hindi tumama. Kung tumama, patay na. Hindi na naman tinahan. Kasi dati, patay na sa burst yung combo nila yun. Nung nag-charge pa lang yung Sunstrike, wala nang buhay eh. Tingnan mo. Full HP. Hindi talaga tumama. Babakat yun eh kung tumama sa Sunstrike, boss. Taas na ng level ni Invoker. Parang avalanche damage yun. Natulak na naman eh. Avalanche damage yung tumama sa kanya. Na-onslaught na. Hindi, ganyan mo lang para kahit pa paano manlaban yung Tundra. Alam ka naman. Siguro wag na nating setapan ng Primal Beast yung Sunstrike, no? Parang doon nagkakaloko-loko yung Yandex eh. Diyan naman ata sila malakas eh. Since defensive naman, no? May pangsagot sa'yo yung Tundra dito. May Phoenix ka, may time zone ka nga naman kung hindi ka makakapag-burst. Yung hero ng Yandex, wala na may pang gagawin ito kundi mag-dive eh. Pero dive, speaking, and Primal Beast dito. So, engage lang naman dito para sa magkabilang team. Wala namang mamamatay this time around. And yung next objective natin medyo malabo pa eh, matagal pa. 14-minute mark, wala naman naka-ready for Shrine of Wisdom. Pero magi-smoke yung Yandex. Rune. That's Arcane. Pulverize. Sunstrike. This time it will connect. And Avalanche. Enough damage. Take down the Void Spirit. Nabuhay ka na kanina eh. Napasilip ko pa ulit dun, boss. Same na naman, no? Illusion. I mean, sa rune na naman. Aray mo. Kailangan lang naman ata makapag-open up din talaga ng mapa pa nitong Yandex, no? Kahit pa paano na susustain naman ng Tundra yung... Nada-damage control nila, mayaman pa rin dito si Pure. Hindi rin kasi nila ma-atake itong taas, hindi nila ma-open up. Medyo na-hassle sa kanila to kapag kaganto, ha? Kasi 33 naka-domi to eh. Kaya na mag-cut ng wave ng domi niya. Nagpa-Francis and Core. Pero ito, Saxa makikita. Akala ko Saxa, araw-araw ko magaling. Sumusobra ka na. Tigil-tigil naman kami, Saxa. Timid ka namin dati. Grabe. 15 minutes pa lang, 39 na nga yung score dito. Tingnan mo yung Rocket 33. Nagpaparm nga yung domi dun sa ibang... Hindi niya pinatay, no? Like, Meteor man lang. Radiant's top tower is under attack.
Pero papunta sa may bottom. Speaking of 33, Pulverize, Echo Slash, Grappling Throw with the Raptor Dance! Pero Stampede! At yung Slipwalk, Sunstrike is off the mark. Time zone dito. They found 3 inside. They have the Supernova. Dilation kicks in. 33 still goes down, but they manage to bring down the Bane. And Kess in big trouble. He's about to be taken out here. Big kill for the side of Tundra. 3 down sa side ng Yandex. Ang tagal ng Sunstrike na naman, boss. Hindi na sila aabot sa ganung point na naman eh. Kung kinaldag na lang doon, nag-Sunstrike, di ba? Gano'n na naman yung nangyari. Mag-a-aggression yung Yandex. Then, defensive line for the Tundra. May napala pa sila doon. At nadamay na yung Kest ngayon, di ba? Yun na yung worse. Teka, ano ba item yung Kest ko? The Battle Fury. Buti nga namatay pa yung Centaur eh. Nakaano kasi siya eh. Ano yung debuff ni, ano? Impibol, naka-impibol, tapos may DPS. Ayun no. Hindi po kasi sinunod doon eh. Ma-time zone nga naman kayo dyan. Lagi kayo. Papalo kayo ng itlog, may buff pa kayo. Ang problema dyan ni Watson, nag-raptor dance na siya eh. Wala na siya pang sustain. Oh, saksa na naman. Teammate ka namin dati, kilala ka namin, kasi ka pupunta. 4 na heroes yan. Nagkataon nga, nadali sila ng Tundra dito, no? Void. Nadali sila ng Void. The Void Show. Nareko my lady. Yan nga, kasi hindi kasi Mars to eh. Kung Mars to, iba kwento yan eh. Primal din kasi. BCM, the Remnant connects. Meron ba follow-up? Wala na ata siyang and then reserve yung last astral step. Hindi ko alam kung like nababaliw ba yung Yandex sa ganitong scenario. Dapat sila yung nag-change eh. Kailangan nilang magbuto. Kung Aganims nagdeso. Okay. Kung naka-Aganims kasi yung Invoker dito, maniniwala ako na lumaban na sila eh. Pero yung gantong hindi pa naman Aganims, tontuwa yung ano dyan ha, Tundra, dive play ng dive. Hindi nyo pa timing eh. Tsaka nagkakaroon na ng answer talaga yung Tundra. Item, andun na rin yung Crimson Guard. Sila na nga yung ahead dito in terms of network. Alam mo yun, parang simula nung nagkadagger yung Primal, mas napasumapa sila. Stampede committed. They found somebody here. That is Malady. Okay. Ang laban din talaga ngayon tapos dito. Dinadamihan ng Tundra yung hero nila lagi. Ramdaman nila, sila na yung angat ngayon. Wala pa kasing blink din yung Tiny. Like may damage naman na sila eh. SF na dagger yung siya kaya to eh. Alam naman si Puroy eh. The build. Baka malas ka talaga. Sabi ko sa'yo eh. Nagpaalam naman ako, di ba? Kontrahin nyo na. Lumamang na naman eh. Biglang patalo pa oh. Inang Watson to, nagdeso bigla oh. Hindi nag-Battle Fury Manda, free farm oh. Talagang something is wrong din eh, no? Nalilista ko rin talaga eh. Nagustuhan pa kasi yung kay Slash Pick eh. Pero talagang like nag-go off timing lang sila dito. Feeling ko, ang Dota naman ngayon, lumamang ka na early. Yung ma-maintain mo pa ng konti yun, hindi mo naman kailangan na tuloy-tuloy maging aggression. 2 times nangyari sa kanila. Hindi yung isa parang warning na yun eh, nung nangyari dun sa may river. Pero yung napakommit pa sila dun sa kanan, nadama yung Kess, yun yung worst eh. Tandaan mo, Deso type 2 pwedeng mag-backfire kay Kess to na hindi tuloy-tuloy yung network. Yes. And ito nga, nahinto nga si Invoker din sa progress niya. Yung Aghanims, na-delay. Ang aga niya nakuha yung hammer, 10 minutes may hammer siya. Pero yung Aghanims niya, pinam niya ng how many minutes, di ba? Kilala nga natin to, sabi ko sa'yo, si Chiro Junior. Pag nagkaka-item to, doon tumataka rin to. Uy, kita to. Kita yun. Take this out. Listo racket eh. Going for Lincoln si Puroy. Ayaw niya mag-grip or makaldag dito. Maganda naman. Hindi niya ba kailanganin ng BKB dito? Baka mamaya dun sa mga avalanche sunstrike naman siya mamatay. Okay din to kung kalaban mo si Kess na para hindi ka nalalapitan yung nag-grappling claw. So, Tundra na dito yung nangi-invade. Pa 20-minute mark na tayo, yung first objective natin na Tormentor. Sila naman na yung lamang, o tignan mo naman. 3k gold lead na yung kalamangan dito ng Tundra. Kung kaninang iwan na iwan sila sa kills, pero dahil laging bad trade-off yung nangyayari for the Yandex, nakaka-recover na sila. Naman yan, pwedeng mag-build up yan. Imagine mo yung Centaur na gulpi-digulat yung inabot, nakakahinga na. Primal Beast, pag hindi nagtutuloy-tuloy talaga yung kill nito, sinasama itong hero natin. Dahil ko kasi nakikita sa audit na yung
Primal na okay ang yaman na paaga yung dagger. Pero after ng dagger, magpo-follow. Doon na yung nagkamali. No? So, shard mapupunta kay Whiteman. Ganda pa na nangyari dun, ha? Shard for Phoenix. Sino ba yung last ko napanood nito? May napanood ako nito. Maganda yung game eh. Parang nung Blast. Hindi nagka-dagger, nag-smoke. Nakapatay. After na nag-fall. Pinami yung BKB. Nakalimutan ko kung sino. Offlane player din eh. Offlane player. Wala, hindi kami nakakover. Nakamiyata ni Halo. Asmir? Tiwala. Kaparm yung hype din. Nalala ko kasi madalas BB yung kinakover. Si XSS. No. Lapitin din ako ng stream nung nakaraan. Yun yung mga pinas ko. Jesus, ganun naman yung primal beast. Ganun naman yun. Dagger. After ng dagger, nag-smoke. Pumatay. Nagamit tayo ng farm. 18 minutes, BKB dagger. Hindi na pong i-skill yung primal mo. Compare mo dito na once mag-apart, sabi na natin, mag-fail yung dalawang attempt mo. Ibig sabihin niya, hindi ka na nagpa-farm. Finally, nabasag mo na yung top tower. Sa wakas. Si Saxon na yung tumapos doon, no? May blink naman na yung Tiny. Nag-smoke na yung Tundra. Opposite side sila papunta. Bottom, jungle, Chira, spotted. Makakaramdam si Chira dito. Iwawa si Fight nila. ECM. Will he jump in? He will. They have detection. Time zone included. Ben Chira Jr. Tornado TP's away. No! Who's still down? Umabot pa rin yung race niya doon. Pero teka, na-sleepwalk. Fins grip. May Linkens. May pump up. Anything? Pero yun na nga. Andun yung avalanche. Pero nakapag-out pa rin naman. Na-Linken yung Fins grip niya. Akala ko nga sinap niya pero gumano na. Alam mo grip niya yung pinasin. Hindi yata sila nagkasabay. Parang gusto niya may maunang mag-pop ng Linken. Doon, grabe na buhay pa ang mga parlay. Yeah! I like it! True na nga lang kasi nila pag dito. Masiro. Pero nga napaisip din ako. Hindi naman magigisingin eh. As long as na-block ng Linken. Diba? Pati nila tinanggal na lang ng ganun. Tapos tsaka niya ginrip. Yung sinetap na lang talaga. Oo, diba? Napaisip din ako dun. Wala ba talaga silang pantanggal dun sa Linken nung time na yan? May grappling claw? Meron eh. Dahil, diba? Wala namang spell na ginamit yun eh. Hindi naman magigisingin basta naka-Linken eh. I mean, mabablock naman yung skill. Hindi na nagkasundo. Miscom yun. Huwag mo kasi diinan masyado yung next game mo. Na-drop voice ka. Ganda ka nung quiz. Lamang naman eh. Maganda naman talaga. Hindi naman tayo binigo early. Oo. Deso eh. Magaling lang din ginagawa ng Tundra. Alam nila kung paano mag-work tong... Sabi mo nga, kung meron talagang team na makapag-pull up ng mga gantong lineup Tundra, alam nila eh. Laban tayo defensively. Hayaan natin sila mag-dive. Magda-dive pero nito, tiny primal to boss eh. Bane pa. Hindi sila nag-e-effort na sila yung naghahanap dito ng play. Naka-cover up lang sila dito eh. Farm cover up. Ngayon, nung nagka-timing, okay, try natin dun eh. Nakuha naman na nila yung mga tamis eh. Nabasag na nila yung mga outer tower. Yung mid, pwede pa nga na-atakin kung sakasakali. So Watson dito, almost BKB. Ito naman yung needed talaga for Kiss. May damage pa rin naman yung Kiss na ganito. Parang mas nababagalan lang talaga ako sa Sa farm to. Sa farm yan. Compare na naka-Battle Fury, yung priority naman. What? Ha? Okay. Now, Tiny's dead. Napasama. Akala niya kukomboy lang ni Tiny o ikakaldag na. Ang gusto ni Tiny, nag-miss combos. Ang gusto ni Tiny, tos kay Primal, libre kaldag. Binato na sa'yo eh. Si Rymix man. And then, kanina nagkaka-problema sa mic, diba? Tudor yung nagka-problema sa mic. And Roshan dito for Tundra. Sila na yung makakakuha. Boss, previous to, napagamit ng BKB si Primal Beast. Wala ring katak. It's time! Libreng Aegis. And nakompleto pala ni Third Tree ang tamis. The Crimson and the Pipe. Ay, ito, sasagadin ko na yung malas ko. May nagtatanong eh. Boss, kaya ba under to? Boss, kanina pa over dito eh. Now, time zone requiem! Nakapag-react! And that's Chira's dead. Patay na rin yung Bane. BCM survives! Nalutos eh. Na-debuff. Now, Sunray toss back coming. Andan yung Avalanche over to the Centaur. They need to back off. Outnumbered dito yung Yandex. 3 heroes remaining. Papunta na yung the rest for Tundra. Kailangan nilang umalis.
Alam na nila namatay yung dalawa eh. Ito nga yung sinabi natin, 33. Nag-Crimson 5 si Tropa. Going for dagger na dito. Mukhang basag na rin dito yung mid lane tower. Pero parang gusto naman magstay pa dito ni Watson. Okay, ma-clear yung wave. Pero hindi naman totally manlaban. Grappling claw. Trying to poke down the bear. And andun yung stomp. Now there goes the Raptor dance. The initiation comes in suddenly. Sunray. Andun yung sustain. Together with the Crimson Pipe. Nobody's falling it for set of Tundra. And that's gonna be 9 class. First one to die. And now Stampede finally committed. Now for Kez, Parry will make it. Avalanche over to BZM. Remnant to catch the support. Tiny will make it. Andun yung Tornado. Combination with the Meteor and Definite Dash. Pulverize. Takes down the Void. 2 Voids down on the side of Tundra. Rack throw hitting the Phoenix. Dive in 7 seconds. Will they continue? Maybe not. Wala na silang spell cooldown yung mga spells nila. Actually, they want to. Suddenly, the Primal Beast breaks in with the onslaught. The Avalanche won't make it. Drops the Supernova. But they have the attack speed for this. There goes the Raptor dance. Can they take down the egg? Yes, they will. But there goes the Primal Beast. Down he goes. 33 backing off. The Heist will slow him. Now, Tornado over to the Shadow Fiend. Pure dito. Avalanche to stun him up. Controlling him right now. Requiem will be interrupted. Ayaw na nila. Nakabawi yung Yandex doon. Ayaw na nila, boss. Nasobran si BCM eh. Niyabangan niya rin doon. May Lotus Orb daw kasi siya eh. Like, tapos na yung teamfight eh. Nagamit na nila yung Stampede. Hindi nahahabol yung tatlo eh. Nakikita mo yung movement ni Centaur pati ni SF. Pabak na sila eh. Ganda ng habulan nila doon ah. Pabaya yun. Ito mismo din yung Yandex dito. Yandex is Yandex. There's the hook! And there's Pure! Nice low! Ay, abot ba? Naka-shadow blade pala siya doon. Di ba siya kita? Chira Junior! Sa kalak! Kala ko ginagaw niya si Pure. Nagkataon lang pala. Nahunting pala siya, no? Alam naman natin, favorite build ni Pure to. Silver Edge, magde-Daedalus. Level 25, okay na. Nagalit na yung Reconix, comeback. Reconix YB na yan. Reconix YB? Kalaban nata. Ang mahalaga dyan, draw day nga. Shorty. Draw day nga. Second series. Okay. YB yun, hindi magpatalo yun. Hindi pa yung mga yun habang tinatalo. Gusto ko to, Primal Beast going Lincoln. So, kasi nga nag-Lotus nga naman sa para hindi na-cancel yung ano. Para wala siyang pake sa Pulverize. Makikita natin yan naman na talaga lang yung answer ha. Pagka Lincoln mo pa ka, nire-pressure mo na agad para double call dito. Yung Lincoln mo, nagdo-double Lincoln ka. And smoke play dito for Tundra. Shrine of Wisdom. Stomp. Kez found. Tornado will be there. Now Ice Wall dito. Making sure mapapop yung Stampede. The chase continues for Kez. And there goes the Cataclysm! They'll hit this. They managed to bring down Saksa in the turn. But there goes the Grip holding down 33. 33 to fall here. The Grip slipwalk over to BZM. Magigising naman si BZM dito. The Simulate. Rackthrow will hit him to stun him up. But they won't continue, I guess. Yandex dito. Malady, hang on. They want to. And then nag-blink, notice dito, Time Hawk, reverse Time Hawk, and looking at the Void Spirit dito, down to half. Very low HP for BZM, he needs to be careful. Pure is suddenly rejoining his team. Shadow Race is coming in, Ares still alive with full HP. There goes Malady, drops the Meteor, dissimulate to dodge this at least for BZM, takes down the Bean, but there goes the Rick Grip to take down the Kez! But now Pure goes down, but that's the Aegis only, and for notice, he'll TP away, you have the Yule Scepter in order to stop this, and looks like Nailtos dito. Next one to die, sa side ng Yandex. Alam mo bakit? May nakikita ko something wrong. Kung sino sumusugod talo. Wag ka sumugod. Pero mo, sumugod Tundra, nadali sila. Eh, nag-overextend yung Yandex, sumugod na naman sila. Nandun na si Puroy eh. Talo na naman sila. Ang gulat din. Kala ko nga, tama na yung sa Yandex eh. Kumbaga, out na eh. I mean, parang both teams ngayon may answer na eh. No? Pag nagkamali ka sa Yandex, may pang-burst sila eh. Pag nagkamali yung spell mo eh. Ganun din naman sa may Tundra, no? Magkamali ka ng spell kung or wala ka nang may kasang spell, hindi ka man nanalo ng ganitong state. Nanggigil sa Void Spirit, hinabol na lang ng hinabol eh, no? And kahit mag-commit sila sa SF na yun, nakalinkin yun, naka-Aegis din eh. Willing to die yun eh. Ito mo, nakasa yung Requiem na matay pa si The Bird. Don't poke the bird. Daman niya yun, no? Huwag tayong mabay guys. Daming baited talaga doon. Nag-kiss kami rin eh. Minsan kasi makinig din kayo sa Maniac, boss. Nadamay pa ito ni Winston mo, ano? Hindi naman nadamay yan. Hindi pa naman tapos eh. Nga. Hindi pa naman tapos.
Pero sa nakikita natin, scaling-wise, medyo lumalamang na yung Tundra sa ganung sitwasyon. Tandaan mo, Void Phoenix to. Ito yung mga support na ang lalakas kapag ka nagganto yung timer. So mag-i-smoke dito yung Yandex ngayon. Teka, hindi ba OP shit nga to? Ganito yung build mo ng SF yung nagre-race, tapos nasa time zone ka. Oo, OP talaga yan. Hindi ba mabitawan mo ng 3 race lahat yung mga yan? Hindi ba road to clean up yun? And BZM dito, makikita, initiation, toss, Sunstrike, enough! Yung naging burst nila dito, Yandex, clean pick off, pero wala nga lang Roshan no, na mata-transition. Maybe push sa may bottom tower. 2-0 mouse against BB. Okay na. Sira yung drone. Okay, boss. BB is doing it. Kamusta yung P-Vision? 2-0 rin. Sino kalaban ng P-Vision? GL. Pati yung 0-2 sila. Grabe naman. Ubus pera ng taong bayan dyan ah. Check na natin. Mga malungkot na balita yun ah. Anong nangyari sa pari tsaka sa BB, di ba? Boss yung GL, tinalo kasi yung Tundra. Nagka-momentum. Oo. Going to 0 nga yung pari vision. Oh, Yamson is the problem. What the F? Shadow is the key, ganun? 2-0 nga yung mouse of BB. Diyos ko, P-Vision BB. Nagkandaloko-loko na, alam mo na. Hindi pala group of death yun, sila yung madadamay. Ano madali dito sa sa group A? Anong mahirap dito sa group B? Sinasabi namin kasi mahirap yung group B, parang yun yung group of death eh. Kasi sa kabila, nandun yung mga Yandex, ay yung Reconix, pati sa group A nga kasi, andyan nga yung ito pala yung mga mananakit, no? Yung mga GL. GL? Nandadamay, no? Ano mo pare? 2-0 ka doon, sigaw yung tumbo ko. Okay. So, medyo mahihinto naman, no? Yung mga bakbakan Roshan pa. timer boss palabas eh. Pero nandito na, nakasmoke yung Yandex. And medyo masakit na to, 25 na si SF boss. Yan eh, yung sinasabi nga natin baka ma-triple race ka. And center dito, in front. Na break, blink, stomp onto. Shadow race, look at the Spain, deleted. No buyback for Malady. And now, notice dito. What can he do? Na Psychic Headman, yes. Andun yung Ice Wall. Maybe to slow them down. And Supernova will be wasted. Opening ba to? Kaso 4v5 pa rin to sa Polya. And initiation. Continue pa rin naman yung Yandex. Alam naman nila. Lamang sila in terms of number. Saksa with the initiation. Together with the Sunstrike play. Taking down the Void. Face this Void. And Void Spirit. What can he do? Watson. Getting controlled. Stomp. Then Remnant. And immediately with the Pulverize. Try to burst down the Void Spirit. Can they do it? Yes, they will. Nastan pa si Fior. Cooking at the Requiem for the possible control. Possibly giving the Dark and looking at Kes. Kes, not gonna happen. He will die here. But same thing for Fior. Goes down for 4 heroes right now on both sides. Ano talaga ng Yandex? Ganda nung pa-sausage nila dito sa gilid. 4v5 yun ha. Ganda kasi nang nahuli nilang target eh, no? Si Void. Nung nawala yung time zone, parang palaban na nga naman si Kes nun. Hindi ka lalaban nun eh. Kahit naman nakabigay doon, tatayo ka ba doon? Hindi ba naman natalalabanan si SF sa loob nun eh. Manliligo ka ng race na 25 SF man. Kung di pa 25 si SF, okay lang. Okay, tolerable pa. There's the hook! Ang ganda na nga ng ginawa ni Kes dyan. Ang ganda ng huli. Tama yung SF. Yung SF dyan, mag-recon kasi dapat siya. Alongis pa nga siya. Ricardo Blade. Unless baka cooldown. Gusto mag-recon ni SF. Nabata ng Rakta. Buti na kamo. Buti lang talaga, 25 na si Pure. So kahit pa paano yung Shadow Race, diba? So na pala nag-doggy na lang siya doon. May tumama ba sa kanya nung nag-ASB siya? Kasi kung di nag-era ng requiem niya yun, baka nabuhay pa eh. Inabot ng Rakta. Kaya nga, yung sama nung pagkakatama eh. Naduluhan eh. Inabot yun. Hindi sa bagay pag binato mo diba ito yung area, yung next malaki din EOE nun eh. Same nung bato mo eh. Inisip ka rin, mag-erect ka na si Puroy. Stun. Kaya nagtaka rin ako na yung tumama eh. May rock throw, no? Salam din. So, Roshan pa naman, spawning pa rin, no? Okay, so check lang yung 9k gold dito ng Tundra. Hindi pa naman umaangat. And Roshan nga palabas. Possible ba? Kita na naman tayo ng teamfight dito. Dagdagan nyo daw yung kill. Overkill is real. Hindi pa ba kulang? Kulang pa ba ito? Pasok na yun. 50 plus na yun. Ano ba yung tinaya mong over? Hindi, may mga nakataya daw. Paldo daw yung mga naka-over 53.5.
Eh, shoot naman na yan. Pasok na yan eh. Tapos wala pa nababasag na racks. May mga second tower pa nga. Oh. Stick it nga yung laban eh. Tapos yung Roshan palabas. Hindi daw talaga abuti ng alas 2 dito si Sir Tamis, ha? I like it. Side of Vice dito para kay Chira. Next item niya. BZM. Shiva's guard pop. Interrupted by the Avalanche. Asal step. Still going in. Inadot ng Remnant para sleepwalk to save Saxa. Tornado coming in. May tinamaan naman sa backline for the set of Tundra. And reset lang for both sides. Full item na rin kasi itong si Kes, eh. May satanic na, oh. Medyo, tingin ko, yung naging problema ng Tundra dito, nagiging lacking na yung disable nila. Doon sila kinakapos. Kailangan na mag-hex. Puro piercing pa naman sa BKB yung control ng Yandex. Pulverize, Face Grip. Ng GL, tinusiro na nga yung pari. Pulis Pablo ito. Pari. Pari. Repari. Repari ka. Magka-rhyme yun, ah. Ubus naman ako doon, pari. Alam mo naman ako, may draw ko doon, pati map to lang. Alam mo na yan. Mag-magic chess ka. Totoo. Antay mo na lang yung cast ng dalawa. Nabawi ko na yung before ako mag-parlay. Pero nag-smoke dito, magkabilang side. 33. Maganda Available ng Aghanim, so meron ng save. Maganda ikot yung Yandex, ha? Like ito yung mga better position pag biglang nasakop mo to. Tandaan natin, dire area Roshan to. Oh, sino kayo mauunahan? Ari dito, spotted. They have the ward. Info, Shiva's guard. They found two supports on the high ground. Malady dito with the glimmers, backing away. May saksi kasi, oh, tignan mo. Tumataas eh. Na-break na yung smoke eh. Sige, scoutin mo na yan. So, Big info. Walang Sunstrike, so walang Cataclysm. Now they are going in. There goes the stomp. They found the Invoker. Chira, Tamatay na naman si Puroy! He forgot about the BKB in time. Now Puroy dito, dropping. They got the hit shot right save. Save from 33. Can they turn this? They have the time, so they have the damage. They got the Requiem. Taking down the Primal Beast. But how about the rest? Guess dito, deleted. And now 2 cores down for the side of Yandex. Looking forward to the next one. Malady dito will brought down. 3 heroes down. Saxa dito got Yuled up. There goes the Cataclysm. Finally taking down 33 at least. But the Void Spirit still alive. They have the Sunray sustaining these 2 heroes. And now for Chira, they found him in with the Ghost Walk form. They got detection. They got the Elation Tornado will be used. The 4 heroes. Deep is away. But a time lock extend from Ari. That's 4 down for Yandex. Malas yun naman doon na time lock pa. The time lock ng Faceless Void. Pero sayang, ha, like, para sa akin, nanalo naman na talaga sana yung Tundra agad dun sa teamfight na yun eh. Kung nag-pop lang ng BKB to si Puroy, patay na yun eh. Pero buti talaga umabot yung hit siya right nung Centaur. Hindi rin talaga si Puroy. Ayun yung sinasabi ko siya kanina. Pwede maisakay nga naman yung isa. Once magkaaga ni Mr. si Centaur, dami rin yung Lotus eh. Bang. Chira. Oo, wami-wamam na yan eh. Ikaw na naman, Chira. Si Chira nag-start ng kalokohan. Kakampi na damay. Ayan, nasa time zone kayo. Bago. Kawawa ka dyan pag kahit full item ka, pag wala ka ng mission, wala ka ng alam mo yan. Swerte pa nga ito, nabuhay si Puroy, oh. Wala nang ibang spell na pa-connect. First hit tayo. Jup. Sure TV yun ah. Ay, yung mga pag-ganun ko eh. Yung mapaisip ko, anong level ng time lock nun? May attack speed ba ito eh? Siyempre guys, yung Roshan Kill na yun, presented to us by Everyday Gadget. For your next upgrade, go Everyday Gadgets. Oh, nag-16k na. Eto na. Ito na. The curse is real. The curse is real. Hindi, pero this over pa rin. The curse is real. Ay, magmamagic chess ka talaga, di ka magre-repa eh, oh. Ubus na yung repa mo. Wala pa tinamang base and drop. Alam ko na. Magre-repa ako. Pili ako isa, tapos kontrahin ko 3 beses. Ganda, di ba? Pili ako ng isang straight na parlay, tapos kontrahin ko 3 beses. Like kunyari, mag-apat-apat na parlay ako. Pwede.
So buhay na ulit lahat for Yandex. Okay. Anong next move? Kailangan talaga nilang lumaban eh. Like, full item ka naman eh. May item yung inbo mo, may item din yung case mo. Medyo mahirap lang talaga gawa nitong mga Lincoln Lotus, no? Send pa na direct yung ano mo. May nagkatanong kasi, Boss Kim mo, saan ka send pang kape mo? Sinend na direct yung Kim TV. Ito, kumontra to si boss. Buti ito nakinig. Sabi sa inyo eh, kung gusto nyo mania, kontra nyo na eh. Nagpapaalam naman tayo eh. So 40 minutes sa game natin, 17k advantage. Nag-smoke yung Mag-i-smoke na Yandex. dito yung Yandex. Same thing for Tundra. Kakasmoke ka lang ng Tundra. Napastampede. Namiss ko. Or talagang takot sila? Teka lang, nag-TP si Phoenix. Hindi, sila yung late na nag-smoke yung Tundra eh. Yun nga eh. BCM. Sa Asus 30. Buti nag-stop po yung Yandex, no? Abutan yun. Wala naman siyang Lincoln eh. Oh, sige, tormental na sila muna dito. Yan ganda, nakaalis na sila. Di ba sila sa katarantatuan? May refresher pala yung time. Shard para kay Malady. Di, okay pa rin to. Kung ikaw yung Yandex dito, looking forward sa late game, lakas ka pa rin naman eh. Primal to and Invoker, no? Pero kasi yung damage output talaga nung yung time zone eh. Medyo OP talaga yun. Masakit sa masakit talaga eh. Tapos meron na silang pang save sa SF ngayon. Ayun yung wala talaga kanina pa sa Tundra eh. Ang problema mo pa, parang every time magsusupernova or times, wala silang answer dun. Oo, may item yung case mo, pati Invoker. Pero pag napag-supernova ba, pati time zone, lalaban ka ba? Hindi naman ata eh. Dito na nagsashine ngayon yung dalawang support ng Tundra, no? Kung binugbog nyo man kami early, late game, okay naman kami. Doon sila bumawi. Oo. Dami ng item mo. Tama, pati si Phoenix may Lotus. Si Boyd nga nag-midas eh, oh. Suga pa rin eh. Ka-BOT na yung Phoenix. Phoenix ko yun. Oo, Phoenix BOT na. Kailangan ko na yung step yung okay na. Yung 4 item, nakakuha naman na siya. Ang problema lang, kaya mo ba talagang iangat ditong Aegis mo to? Yun yung answer, yun yung problem. Yun naman yung mahirap, no? Dahil tiny itong pinag-uusapan natin with Invoker. Pero hindi niya pala tinuloy, no? Inuna niya pa rin yung left. Sino? Hindi siya nag-Lincoln. Sa gatong state, mas gusto mo pa rin yung Lincoln. Eh. Hindi ka makapag-pulverize eh. Eh, magaling pa rin naman siya. Abot pa rin naman ata tayo sa team yun. Pero yung like mo, ngayon yung mga delikadong state eh. Pwede kang matalo eh. Pwedeng maangat. Pwede pa nating dito. 25 ng Primal Beast, di ba? 60 minutes, pwede rin. 60 minutes. Ganda naman ang laban. Asik na bakbakan eh. Hindi naman tayo binigo eh. May Aegis naman dito yung SF, kaya parang pa-expire na nga lang, kaya kailangan na rin mag-ingat ng Tundra. Ito, Hex and Chira Jr. Baka mga sila. Refresher, waiting din tayo sa kanya dito. And nag-smoke na nga yung Yandex, knowing na down na yung Aegis. Hindi malaat. Saksa na pag-o-scepter. Bakit? Radiant's top tower is under attack. Like wala kang lusot doon na yung race. Para hindi masakit damage? Ganun ba yun? Shit. Alright. So splitting pa rin naman sila dito. Hindi pa rin nakakaangat. Yung Yandex, ay yung Tundra pala. Sa opposite side yung Tundra. Sino yung nahiwalay? Chira Jr.? Delikado tayo dyan. Nakita ko na yan. Ilang beses ko nang napapanood to. Pag nahihiwalay si Chira, alam mo na yan. Minsan pamigay to eh, no? Diyos ko. Pa 25 na rin yung Void Spirit. So yung mga 25 talent dito, no, yun naman yung isa pang next na power spike. Nilulukot ko naman yung sisa tabis. Kaya nalas doon na naman kami mag-i-start. Tapos nag-magic chess ka, hindi ka natulog. Sarap niyan. Dinanong ka pa naman si Jules. Dinanudan ko na magic chess yung PC niya. So nasa PC lang yung magdamag ko. So magic chess lang din yun. Napastamped dito yung Tundra. Right? Lagi yun na pinipindot, no? Pure? May gem ba? May gem tiny, di ba? Oo, may. Now initiation. That's gonna be Faceless Void. There goes the pulverized card save. Not gonna happen. Void will buy back for this. And Sunray Supernova gonna be successful. Kez interrupted. They have the control for him. But can they kill him? Watson dito. It'll be alright.
And Pure is still waiting for the right timing to go in. Kailangan mo si Boyd eh. Another set of dive. Kez, Requiem. Wala follow-up. No, where's the fall? I think just stomp. Shadow Race is coming. Kez dito para sa BKB Satanic. Not gonna happen. Still down. Too much damage coming up from Pure. And there goes the Yules. Up in the air. Both heroes. Cataclysm not doing enough for the side of Yandex. And 5 to fall inside of Yandex this time. Rampage Rampage by for Puroy. Pure. Nakita mo yung nagwalis na SM sa loob ng time zone? Boss. Natarantay. Sana i-replay, no? Gusto ko makita yung... Kaya na playan. Hook mo na! Mito! There's the hook! Ayaw labas. Ayaw bigay sa atin. May laban daw. Alam din nila, magba-buyback ka dito yung Apa Yandex. naman yung buyback lahat ng Yandex, no? Radiant's top 5 man is under attack. buyback kung sakasakali. Kasi mahirap magkaka-against Ano pa to? yung Kasi SM. amoy lang? Amoy lang na buyback to? 2 force buyback. Tornado. Just to buy time. Tundra. Will continue. Set of racks dito. Makukuha naman ng Tundra. Tinigilan niya isa. Gusto niya rin i-damage ng gitna. Hindi pa naman nagba-buyback daw kasi yung case eh. As long as walang Kes, okay lang to for Tundra. Sarap. Tapos palabas si Roshan. Actually, they're Naka-pre-racks kayo. going for Mega Clips. Hindi ba talaga kayo magba-buyback yan? Pero BCM, he goes in. He has the E in this. Toss back play. Going for the save. Tornado catches out too. Ice Wall, Dissimulate, Disengage, buyback for the Kes, and will force Tundra to go back. Yun na, Retreat. They found the Primal on the back line, pero no disable this time around. So makakapag-TP out yung Primal Beast. Pero okay na, nagawa nyo na yung gusto nyo. Nag-buyback na yung tatlong core, nakabasag naman kayo ng 2 racks. Roshan na lang to. 35k gold advantage. And ikaw yung Yandex dito. Smoke mo na yan. Laban mo na yan. There's the hook! There's the hook! Ay, tira mo, Ayun, tira mo, narinig tira mo, tira mo sa time zone. Bam. Tira mo sa time zone yung isa. Time zone. Hello. Walis! Like yung build yan to, hindi ganun karami attack speed yan ha. Aray mo. Hindi ka everyday magaling, Saksa. Tigilan mo kami. Tiny ka pala. Tigilan mo kami. Hindi ka shaman ngayon. Tiny Lord ka pala. Radiant are scanning. Baka lucky na yun talaga yung shaman kasi. Ito na, nabuo na. May blessings. Repre na ang hinahanap dyan. So, Ayan, makikita dito si Saksa. He has buyback. Pero mukhang mamatay naman na si... hindi pa na siya tinaman stop? Duma place. Na-sleepwalk dodge eh. Ah, okay. Ang ganda ng two supports. Ang problema mo, pinapantay na tong area na to. Pag naagaw tong triangle, magkakaroon na naman. Bigay? Nakabuyback eh. Or sugal. Sugal na yan. Yun lang naman Ganon din ata eh. Kung bibigay mo yung Roshan ng ages, diba? Tapos papapwestohin mo na maayos sa pag high ground. Yung Tundra, mahirap na eh. Kailangan nilang lumaban na dito sa labas. At least ito, medyo magulo pa yung positioning eh. Ang dali na kasi ng option nila, lalo kung high ground. Isang, wala nang tower doon ata sa baba. Wala na. So kung makakuha ka pa ng plus banner, kahit sa throne mo na gamitin yun eh. Pero ito naman, hinahanap nila si Saksa after using that avalanche. Wala na mga abutan dito yung Tundra. Okay. And Roshan is up. That's gonna be the next step. And mukhang bigay ang mangyayari dito. Check ko lang. Pati sure ka na. Sure ka na nagro-Roshan, di ba? Sino katago siya, Thor? May nambabaran, may nagre-regan. And syempre guys, ito yung Roshan kill na yan presented to us by Everyday Gadget for your next upgrade. Go Everyday Gadget. Jake. I like what I'm seeing. Hindi, patagalin mo pa ng konti mga 7 per lote din kayo eh, mamaya. Hanggang 7. 7 per lote. Patagalin mo pa ng konti mga 15 minutes pa. Mga 60 minutes mo na. 60 minutes 7 mo na. per lote din. Ay, mukhang nakatulog si Sir Jules. Hindi ba pumas? Hindi ka natulog? Sarap niya! Andun yung Avalanche, Primal Beast dito. They found him. Dagon. Kasi Boyd. Si Boyd. Void Spirit yung may Dagon. And the Simulate. Actually, hindi out, no? Pang-in dito si BCM. Ganda ng Asal huli niya. step. They found the Bane. Pops the BKB for the center. There goes the time. So nobody's inside. Aside from Kes. Pops the BKB. Surfer Nova coming in. Rectix coming from SF. Trying to bring down the Kes. Not gonna make it though. So makapag-out pa rin naman si Kes dito. Now Yule Scepter with the Ghost Scepter coming out from Tiny. Avalanche creating space. Saxa dito will be taken out. Two supports down who has buyback. They need to use this.
The fight continues right now, and Tiny will be the first one to use the buyback. Pure, slowed down by the ice wall, and hits your ride for 33. Toxic talaga yung Supernova, pati ano. Oh, pero there goes Saksa. The Cataclysm is off the mark. He went for the toss back play. So Pure is gonna be safe here. BKB comes to an end for the Primal Beast, and there goes Malady in big trouble. Same thing with Tiny. Again, these two supports was about to be taken out. Good thing Malady does survive. There goes the double meter over to the Void Spirit. The Simulate will be able to save himself. So boy pa rin si BZM. Tornado hits the Pure, and there goes Timehawk. Reverse Timehawk for the Void, just trying to make sure that they are deletion. And now Watson dito, still alive with half HP. Buyback for the Centaur, dives in forward, pops the BKB for the Primal Beast. Now there goes the Requiem. Nobody will be able to stop this. Gets the fall here. There goes the right click. Game might be over. They'll tap it out, and Tundra claims the game, trying up the series. Ating second series dito. Just nakaparlay ka ba? Na-GL na. Na-GL na yung pari. Sinusira na GL yung pari. And Tundra nga ang magwawagi dito guys sa bakbakan na to. Pinakita lang nila na draw and the curse is real. The curse is real. Pwede na i-magic chess magdamag ka. At least pinatunayan, di ba? Hindi tayo binigo. Pinatunayan, na kontra. Yan ah. Kanina okay pa naman kahit pa paano eh. Tumatanga lang talaga at Jules eh. Pero sa GL naman, napos 0-2 ko sa GL, di ba pantulugan din yun? Pero ang ganda nito gusto ko tong nakita nating bakbakan. Kumbaga ginawa naman ng Yandex yung best, pero like the way nga laruin ng Tundra tong Phoenix Void lineup nila, naging defensive sila every time nagda-dive nung mid game etong Yandex. Doon sila nadali. Doon naka-recover yung Tundra para sa akin. Talagang timing lang din, no? Nag-aantay ng right time para lumaban yung Tundra. Disaster na nga yung nangyari sa kanila. Hindi naman nila na-punish yung Invoker. Namamatay-matay din si Void. Namamatay yung lahat ng side lane. Gawa ng Lahat ng Sunstrike. lane okay for Yandex eh. Pero dahil nga dun sa mga aggression din nila na unnecessary, yun yung kumagat dito sa may Yandex. And direct, mayroon na ba tayong player of the game dito? O baka may interview yan? Draw no? Ito nga yung ating player MVP. Si Kuya mo Puroy, 25, 2, and 14. Grabe yung kill participation nga niya, no? 85%. Sa dami ng kills na yun. Napasama na no? Tsaka alam mo yan, mami-mambam na yun. Pero alam naman natin, ito naman two teams na to yung parang nasa top talaga ngayon. Expected natin yan, no? Talagang match tong two teams. Easy ka lang, may Aurora pa tayo. May Aurora pa ba? Sige. Hindi pa nila makakalaban eh. Yan, nasa Group D. Sa kabila eh. Huwag natin pagsamahin, ano? Pagsamahin niya sa isang group Sa yan. playoffs na lang, kita-kits na lang sa playoffs. Diyan mo matutungayan, and yun na nga, ang sitwasyon natin. Another draw na naman tayo. Draw din kanina, di ba? Oh, draw tayo. Draw Sa din. stream A, ang draw. Through it for me, Ayan na, may please. interview. I think we maybe draft didn't go the way we wanted. We had not the best early game, not the best lanes. So if we made a couple mistakes, which we did in the early game, it really snowballs, and it's just hard to play from there. I mean, oddly enough, in this game as well, it looked like at the start, as a humble spectator, you guys were behind on kills, but you looked like you were never really behind on gold. Were you worried in this game that the early game didn't go that well, or did you think, hey, we can give up these kills, we'll be fine, we know what we're doing? I was a bit worried before the game because of it. I mean, it's a typical faceless pause 4 game. Like, you're pretty weak in most cases early on, but you know that if the game is stable, you're probably going to win it. And I wasn't sure I could get through the lane very well, but we kind of survived it. And in the end, the game did go pretty stable for us. So from that point, I felt pretty confident we'd win. We had a rampage for Watson in the first game, a rampage for Pure in this game. Did it feel like this was a battle of the carries and you guys were kind of the supporting cast and trying to enable them, or did it feel like it was a much more expansive game than that, would you say? I mean, the Watson rampage was like when the throne was already falling, basically, right? So I think the Pure one counts for more. Fair enough. Spoken like a good teammate. Ari, thanks. That was a terrific series. We look forward to seeing more from you guys later in the tournament. Over to the panel. Thank you, Oblak. Thank you very much. Love to talk about with a game like this. Interview doon. So, parang nag-akas pa rin siya doon, bandang huli. Tama naman yung rampage ni Watson sa throne na eh. GG calls na yun eh. Itong rampage sa labas, like, bihira mangyari yun ha. Daming patay gutom nakakamping ngayon ha. Yung mga matadamot sa rampage. Hindi ka parang yung ganong kadikit na laban, magbibigay-bigay ka pa ng mga kills, di ba? Yan. Pero wag kayong mag-alala guys ha. Meron tayong aabangan naman dito. Yan na nga yung gusto nyong hintayin. Yung OG versus BP ba? BP yata ko na nilang wala. VP. Oo, di ba?
OG versus BP yung third series natin dito. And mukhang kailangan na nga namin magpaalam ni Sir Polly dito. Stay tuned lang kayo dyan. Kung apo yung stream natin, nood muna kayo doon or tambay kayo doon. Pagbabalik ng Kuenik, OG versus BP. Wag po muna kayo alis. We will be right back po.